Talumpati para sa pangarap sa buhay. Sa pagpapahayag ng aking pangarap sa buhay, nais kong magsimula sa simpleng pangako na magpatuloy sa pag-aaral at pagunlad ng aking sarili. Sa bawat araw, mayroon akong bagong leksyon na natutunan at mga kaalaman na natutunan mula sa mga guro. Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga kaalaman, kundi pati na rin sa pagiging responsable at matapang sa lahat ng hamon. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, nasa isip ko ang aking pangarap na maging isang mahusay na profesional sa aking larangan. Sa aking paglalakbay tungo sa aking mga pangarap, may mga pagkakataon na ako ay mabibigo at madadapa. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang sumuko. Ang bawat pagkakamali at pagkabigo ay isang pagkakataon para ako ay bumangon at mas maging matatag. Kakayanin ko ang mga suliranin sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, nais kong manatiling malakas at determinado. Ang aking pangarap ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga material na taglay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kaligtasan at kasiyahan sa buhay. Nais kong maging isang tao na may malasakit sa pagbabago at pagpapaunlad ng ating mundo. Sa bawat pagkakataon na hindi nagbibigay sa akin na pagkakataon na magbahagi ng aking sarili at aking kaalaman. Nasa isip ko ang aking pangarap na maging isang tao na may malasakit at mapagmahal sa lahat. Sa huli, ang aking pangarap sa buhay ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay o sa pagkakaroon ng mga material at bagay. Ito ay tungkol sa pagiging masaya at malusog sa loob at sa labas ng aking sarili. Nais kong maging isang tao na may malasakit sa kapwa at sa kalikasan at sa ating mundo. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, nasa isip ko ang aking pangarap na maging isang tao na may malasakit at mapagmamahal sa lahat, na nagpapakita ng positibong impluwensya sa komunidad at sa mundo. Ang aking pangarap sa buhay. Sa aking magagandang mahal na guro, magandang araw, at sa aking mga masasayahin at kooperatibang mga kaklase, magandang araw. Ang pangarap ay nagsisilbing layunin, mithiin o tunguhin ng isang taong gustong maabot, makamtan at magkaroon ng katuparan. Bago ko sisimulan ang aking talumpati na tungkol sa aking pangarap sa buhay, magtatanong lang po ako. May pangarap ka ba? Para saan at kanino ba yan? Para sa iyo ba yan o para sa ibang tao? Yang mga tanong na yan ay dapat mayroon tayong kasagutan. May pangarap ka ba? Siyempre, oo. Unang pangarap ko dahil ako'y isang simpleng tao na mahirap sa buhay at ang makaahon sa kahirapan ang aking pamilya. Kahit nag-iisa lang ako na anak, magsasaka lamang ang aking ama at kasambahay naman ang aking ina. Kahit ganyan ang kanilang mga trabaho, ay saludo ako sa kanila dahil nakayanan nila na tustusan ang aking mga kailangan sa pag-aaral ko ngayon sa kolehiyo. Pangarap kong makaahon sa kahirapan dahil naaawa ako sa aking mga magulang na nahihirapan. Pangalawa kong pangarap ang makapagtapos ng pag-aaral. Importanteng makapagtapos ng pag-aaral dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan at para rin masuklian ko ang mga kabutihan na nagawa ng aking magulang sa akin at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Panghuli ay ang maging isang guro balang araw. Nag-aaral ako ngayon ng kolehiyo at kinuha ko ng buong puso ang kursong edukasyon dahil sa lahat ng kurso, ito lang ang pinakamalapit sa aking puso. Oo, mahirap ang pagiging guro, pero walang mahirap pag gusto mo. Ako si Herbie James Sibahon, gusto kong maging isang guro balang araw upang may bahagi ang aking kaalaman, maging inspirasyon at humubog ng mga mag-aaral na magsisilbing pag-asa ng ating hinaharap. Para saan o kanino ba ang iyong pangarap?
Ang aking pangarap kung ako ay pagpapalain balang araw, para ito sa aking pamilya na siyang nagsasakripisyo sa lahat at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang pangarap ay para yung mga binhi na itinatanim sa matatagang lupa na pinag-uukulan ng panahon, lakas at alaga nang sa gayon ay lumaking matatag na kahit gaano pa kalakas ang bagyong haharapin ito ay hindi ito matutumba at magiging sandigan ito sa lahat. Ang makamit ang inaasam na pangarap ay hindi madali at hindi ito magiging madali. Ngunit kung gugustuhin mong magtagumpay ay walang balakid ang pagiging hadlang sa ating daan. Basta't may determinasyon, sipag, tiwala sa sarili at samahan mo ng dasal at pananampalataya sa itaas, ang pangarap ay maging posible. Libreng mangarap kaya mangarap kang mataas. Ayun lamang po at maraming salamat. Ako si Chidabel Lobiano. I am taking a Bachelor of Secondary Education major in Philippines. Ang pangarap ko sa buhay ay simple lang. Pangarap na makasama at makita ko ang aking mga mahal sa buhay. Halos 3 taon na kami hindi nakikita dahil sa kagustuhan ko makapag-aral at maabot ang mga pangarap ko. Lumayo ako sa kanila kahit mahirap at tiniis ko lang para makapag-aral at makapagtapos. Nung bata ako ay nangangarap. Akala ko gayon na lamang ang pangarap at hindi ko alam ang tunay na kahulugan ng buhay. Habang lumalaki ako'y namaulat sa katotohanan na ang buhay ay kadaming pagsubok na walang katapusan. Pagsubok na akala mo hindi mo makakaya, yung tipong pagod ka na pero kailangan mong lumaban para sa pangarap na gusto mong marating. Alam kong na marami pang pagsubok na darating sa buhay ko, pero lalaban ako at hindi ako susuko. Napatanong ako sa sarili ko kung magtatagumpay ako. Hindi ko alam pero alam kong natutulungan ako ng Panginoon para maabot ang pangarap ko. Kapag may pangarap ka na gusto mong maabot, kailangan mong magsumikap para sa kinabukasan mo. Alam kong mahirap ang buhay pero hindi dapat tayo sumuko. Walang pagsubok na hirap kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Sa ngayon, patuloy akong umaasa na matupad ang aking tanging pangarap. Alam kong kaya kong abutin ang mga pangarap sa tulong ng punong may kapal at sa mga tao na nasa paligid ko. Sa ganitong pagkakataon, hindi ako susuko at hindi mawawala ng pag-asa. May mga bagay talagang hindi tinadhana para sa atin. Mapamaterial man ang hindi, sabi nga kung hindi ukol, hindi bubukol. Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Jill Nestora, narito sa inyong harapan upang ibahagi ang aking pangarap sa buhay. Ang pangarap ko sa buhay ay simple lang. Pangarap kong makasama ulit ang mga minamahal sa isang bubong. Kakain sa hapagkainan na magkasamang palipasan ng oras at magkasamang sasalubungin ang bukas. Pangarap na sa tingin ko ay hindi naman malabo mangyari, ngunit kailan pa ulit mangyayari. Marami akong pangarap hindi para sa akin, ngunit para sa aking mga minamahal, higit na sa aking magulang na nagpalaki at nag-aruga sa amin. Hindi ko man masasabi na sila ay perfectong magulang, ngunit masasabi ko na nagpalaki sila ng mapagmahal at may mabubuting pusong mga anak. Inimulat sa realidad ng buhay, kaya kami ay lumaking marunong makontento at pahalagahan ang mga bagay na mayroon kami. Ngayon kami ay lumaki na. May mga kanya-kanyang pangarap na kailangang abutin para sa sarili at para sa pamilya. Pangarap ang tanging dahilan kaya kami ay nagsusumikap at patuloy na magsusumikap. Hindi man kami magkasabay ng daang tatahakin. Nakakasiguro naman ako na sa huling laban ng aming buhay, kami ay magkakasama at sabay-sabay na ipagdiriwang ang mga pangarap na naabot ng bawat isa. Dahil ang pangarap ng isa ay pangarap ng buong pamilya. Kaya ang panalo ng isa, panalo rin ng pamilya. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Iba't ibang pangarap na kailangang abutin para sa magandang kinabukasan. Tanging ang pangarap lamang ang walang bayad na kahit imposibleng abutin ay pangarapin pa rin natin. Ika nga nila,
Mangarap ka hanggang gusto mo. Mangarap ka lang ng mangarap. Ngunit sana kapag ikaw ay nangarap, sabayan mo rin ang sipag, tiyaga at pananampalataya sa ating sarili. Maaari natin marating ang anumang minimiti natin sa buhay. Dahil ang pangarap ay pagmamayari natin na kailanman ay hindi makukuha o maaagaw ng kahit sino man. Tayo ang bumubuo at bubuo ng ating mga pangarap. Tayo ang piloto ng ating buhay, kaya mangarap tayo at abutin ito ng buong puso. Muli, ako si Judith Dora, nag-iiwan ng mga katagang maniwala ka sa iyong sarili at higit na maniwala sa poong may kapal. Ang pangarap sa buhay. Maraming nagtataka kung bakit pagtuturo ang napili kong propesyon. Sabi nga nila, walang pera sa pagtuturo. Kung meron man, hindi mo ito ikayayaman at sasakit lang daw ang ulo mo sa mga pasaway na estudyante at paggawa ng lesson plan araw-araw. Sa pagtuturo sa mga gusto at ayaw matuto at kung ano-ano pang problema na maaari mong isipin sa buhay ng isang guro. Pero naisip mo ba kung bakit meron pa rin ibang tao na nagsisikap at nagtsatsiga at nagpapakadalubhasa upang maging isang ganap, mahusay, hinahangaan at respetadong guro? Ito ilang dahilan ko kung bakit. Una, dahil gusto niyang makatulong sa bansa. Gusto niyang maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagtuturo na walang inaasahang kapalit o bayad. Masaya na sila kahit gabundok ang nilalakad araw-araw. Na-aksidente pa minsan at magsakripisyo ng sariling kasiyahan sa buhay. Makapagturo lamang sa mga estudyanteng nakatira sa bundok na nagnanais matuto. Ikalawa, dahil nasa lahi, angkan o dugo nila ang pagtuturo. Kahit anong gawin nilang pag-iwas o pagtanggi sa pagtuturo pa rin sila napupunta. Hindi natalo ng isip ang lakas ng puso. Tawag nga daw ng kalikasan. Ikatatlo, biyaya ng Diyos. Masasabi kong biyaya sapagkat hindi lahat ng tao ay nakakapagturo ng natural. Kumbaga, kahit hindi niya pansin na nakapagturo siya ng maganda at maayos sa kabila ng pagtanggi niya nito, at iba pa rin ang galing sa puso. Kaya para sa akin, masaya at masarap maging isang guro. Nagbabahagi ka na ng iyong kaalaman, may natututunan ka pang bago sa tinuturuan mo. Matututunan mong humarap sa iba't ibang klase ng tao mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Matututunan mong magpahaba ng pasensya na siyang kailangan. Matututunan mong paano rumispeto at dumisiplina ng sarili at ng iba pang tao na lalo mong kailangan. Matututunan mong magsakripisyo alang-alang sa ibang tao. Matututunan mong makinig sa problema at payo ng iba o gawan ito ng solusyon para sa iyo at sa ibang tao. Ako nga pala si Rosemary Enriquez Gallegos at gusto kong maging isang guro. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Binibining Julie Fine. Magandang umaga sa inyo, ma'am. Narito ako sa inyong harapan upang ibahagi sa inyo ang aking talumpati tungkol sa pangarap sa buhay. Ang pagkakaroon ng pangarap ay walang pinipiling edad, kasarian at anupaman. Lahat tayo ay may pangarap. Iba-iba man ang ating pangarap ay alam kong iisa lamang ang ating layunin at iyon ay ang makamit ang ating pangarap. Ako ay simpleng tao lamang na may malaking pangarap sa buhay at iyon ang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, masuklian ang mga sakripisyong ginawa ng aking mga magulang at ang makapunta sa iba't ibang lugar. Ngunit sadyang mapagbiro talaga ang tadhana sapagkat nang tumungtong ako ng kolehiyo ay hindi natupad ang gustong nais kong kunin dahil sa problemang pinansyal. Ngunit kahit hindi ang kursong aking pinapangarap ang aking kinuha ay natutuhan ko namang mahalin at tanggapin itong kursong ito. Alam kong may dahilan ang Panginoon kung bakit dito niya ako inilalagay sa kursong ito at alam kong gagabayan niya ako sa mga desisyong aking gagawin. Ang pag-abot sa ating mga pangarap ay hindi madali. May mga pagsubok muna tayong dapat malampasan bago tayo makarating kung maabot ang ating mga pangarap.
Sabi nga nila, na ang paggamit sa pangarap ay hindi laging madali. Minsan, kailangan din natin malugmok upang tayo maging matatag at magkaroon ng inspirasyon sa nalalaban. Ang mga pagsubok na ito, ang magiging tulay sa ating tagumpay. Ika nga ng mga matatanda, kapag walang tiyaga, walang nilaga. Hindi masarap ang tagumpay pag walang pagsubok na kakaharapin. Kaya kung may mga pagsubok man kayo ngayong kinakaharap, huwag kayong basta-bastang susuko dahil ang mga pagsubok na ito ay pagsusukat lamang ito ng Panginoon kung hanggang saan ang kaya natin. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Lalong-lalo na sa mga guro at mag-aaral na rito. Magandang umaga sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ako'y inyong naimbitahan upang makapagbigay ng mensahe sa mga mag-aaral. Ako'y narito sa inyong harapan upang magbahagi ng aking mensahe para sa mga pangarap natin. Marahil, marami sa atin ang napapaisip na huminto na lang sa pag-aaral. Dahil sa mga bagay-bagay na bigla na lang natin naisip. At ito ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng pagkamuhi sa sarili. Sapagkat tayo napatanong kung ang ating pangarap ay magakamit kaya natin. Tayo din ay napatanong sa sarili, bakit nga ba tayo nakadama ng pagod sa sarili? Nang hindi natin alam kung dapat ba napatanong tayo sa sarili kung tayo ba talaga ay napag-iwanan. Sapagkat yung mga klase natin ay meron ng magandang buhay, nakapagtapos na yung iba sa kanilang pag-aaral. Kaya tayo ay napasabi kung napag-iiwanan nga ba tayo. Ang pangarap natin ay hindi natin dapat madaliin sapagkat ito ay napapanahon. Ito ay ibibigay ng Panginoon sa atin kapag ito'y nasa tamang panahon. Marahil, mayroon tayong mga pangarap nung tayo ay nasa elementarya o nasa sekundarya pa lamang. Ngunit, pagdating natin sa ganitong panahon, ang masasabi lang natin ay, Panginoon, kung ano man ang iyong nakalaan, para sa akin, ito po'y kagagala ko. Ang pangarap ko sa buhay ay maging isang engineer. Ngunit ngayon, ako'y kasalukuyang kumukuha ng sekundarya edukasyon. Yun nga po, ang ating pangarap ay kailangan nating hindi madaliin sapagkat ito'y nangangailangan ng mataas na panahon, oras at mahabang pasensya. Ang tanong ko, lahat ba tayong merong pangarap? Malamang ang isasagot nyo, oo. Ngunit ang matatanong ko, ang pasensya nyo ba ay kasing haba ng bukid na hindi nyo natanaw? Sapagkat ang pangarap natin ay kailangan ng mahabang pasensya at determinado tayo na ito'y ating makamit. Ngayon, ang pangarap mo na lang sa buhay ay ang makapagtapos. Di bali na kung gaano kahirap ang pag-aaral. Ang nasa isipan ko muna ngayon ay tapusin ito. Sa buhay natin ay hindi natin kailangan magpadali. Sapagkat meron talagang oras na para sa atin. Ang paniniwala din sa ating sarili ay napakalaga upang ang ating pangarap ay ating makamit. Magtiwala ka sa iyong sarili na ito'y kaya mo. Kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong manatili sa inyong pagtindig kahit ikay nadapa na. Kapag ikay nadapa, tumayo ka. Ipakita mo sa lahat na kaya mo. Huwag kang maniwala sa mga taong naninira sa iyo. Huwag kang maniwala sa mga taong nagsasabi na kung ano-ano upang ikay
madapa at hindi na makatayo. Isa pang masasabi ko, bakit napakahalaga ang maniwala sa iyong sarili? Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Sapagkat ang lakas ng loob ay mahalaga. Ito ay mahalaga sa atin, lalong-lalo na sa pagkamit ng pangarap. Kasi kapag wala kang lakas ng loob, sa malamang, yung pangarap mo ay palagi na lang yang nasa bukang bibig. Hindi ito makamit kapag wala kang lakas ng loob at paniniwala sa sarili. Yun nga, merong ibang magsasabi sa iyo na tigil mo na yan sapagkat hindi mo naman makakamit. Subalit, hindi ako naniwala dyan. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang tagumpay ay hindi pangwakas. Ang kabiguan ay hindi nakakamatay. Ito ay ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang bilang na iyon. Ang ibig kong sabihin dito ay ang iyong pagtitiwala sa sarili na patuloy kang lumalaban hanggat sa makamit ang iyong gustong pangarap. Kagaya ko, lumalaban ako para sa pangarap na ako ay makapagtapos. Sapagkat yun naman talaga ang nauna nating gustong gawin upang makamit yung iba nating nais na mangyari. Yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lia Candidat. Iginagalak kong tumayo sa inyong harapan ngayon para ipaghatid ang aking talumpati tungkol kung paano natin maabot ang ating pangarap. Ang buhay tulad ng alam nating lahat ay isang paglalakbay na patungo sa tagumpay at kabiguan, kagalakan at kalungkutan. Ngunit tandaan, ang bawat paglalakbay isang nagsisimula sa isang hakbang. Ang bawat hakbang mo, gaano man ito kaliit, ay isang hakbang na malapit sa iyong pangarap. Maniwala ka sa iyong sarili, maniwala ka sa iyong pangarap, maniwala ka sa iyong kakayahang makamit ng kagalakan. Madalas sinasabi ng lahat, ang tanging limitasyon ay umingal sa isang itinakda sa ating sarili. Kaya inihimo ko kayong lumayo mula sa inyong limitasyon. Ipinatao ang inyong sarili, abutin at hawakan ang mga pagkakataong ibinigay sa inyong buhay. Tandaan, ayos lang madapa dahil ang bawat pagbagsak ay pagkakataon para bumangon ng malakas. Ang bawat pag-uwong ay isang pagtayo para sa pagbabalik. Ang bawat kabiguan ay isang kagalakan sa tagumpay. Kaya huwag matakot na mabigo, matakot na hindi subukan. At sa wakas, tandaan ang paglalakbay ay ng 1,000,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Kaya gawin ang hakbang ngayon. Gaano man ito kaliit, gaano man ito walang halaga. Gawin ang hakbang na iyon dahil ang hakbang na iyon ay maaaring nagsisimula sa iyong magandang buhay. Salamat at naway natagpuan niyo ang lahat ng malakas at matapang upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating pinakamagandang guro at sa inyo, aking mga minamahal na kaklase. Ako po muna ay magpakilala bago simulan ang aking talumpati para sa aking pangarap. Ako nga pala si Rizan Ipadillo na sa unang baitang sa kolehiyo. Nandito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking pangarap sa buhay. Ang buhay ng tao ay nabubuo mula sa ating munting pangarap. Mga munti ay kalaunan ay unti-unting lumalaki at nagkakaroon ng hugis, kulay, buhay at katuparan para sa ating hinaharap. Walang kasing ganda ang bumuo ng mga pangarap sa buhay. Minsay umaabot tayong mangarap na wala sa realidad at katotohanan. Hindi naman ito masama, huwag lang po nating siseryosohin. Ang mga mamuhay na wala sa plano at pangarap sa buhay ay siyang maituturing na masama. Ang pagkakaroon ng mga pangarap ay walang pinipiling edad sa buhay. Lahat ay pantay-pantay. Maging ang mga batang paslit ay may mumunting pangarap at mithian na gustong makamit. Mayroong kasabihan na mangarap ka rin lang, itudo mo na.
Ang bawat tao ay may natatanging pangarap na gustong makuha o maabot sa buhay. Dahil sa mga ito ay ating makamtang tunay. Mayroong mga pangarap na minsan abot kamay na pero sa mga di malamang pagkakataon, minsan ito ay naglaho na parang bula. Sa mga ganitong pagkakataon, huwag po tayong manibugho at mawala ng pag-asa. Mayroong mga bagay na talagang hindi tinadhana para sa atin, mapamaterial man o hindi. Sabi nga nila, kung hindi ukol ay hindi bubukol. Kapag tayo ay nangarap at hindi natin makamtan, huwag po tayong malulumbay sa buhay. Maging bukas po ang ating kaisipan, ang bawat araw na biyaya sa ating dakilang lumikha ay gamitin natin para sa pagbuo ulit ng mas magandang mga pangarap. Mga pangarap na magsisilbing ating inspirasyon upang tayo ay lalong magsakripisyo at magsipag at lumalaban sa anumang unos o pagsubok sa ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig sa aking talumpati. Naway magsisilbing gabay ito para tayo ay hindi susuko sa anumang hamon sa buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala, si Rona Michelle Pelasio. Sa mga nagagandahan kong panoodin, isang napakaganda at mapalang araw nang may mga matanyoy sa akin nakatingin. Tayo ay may pag-uusapan tungkol sa pangarap. Sa ating paglalakbay sa buhay, mayroong isang bagay na hindi mawawala sa ating puso at isipan. Ito ay ating mga pangarap. Ang pangarap ay tila isang liwanag sa dilim na nagbibigay sa ating inspirasyon at pag-asa. Sa bawat pangarap na ating hinahangad, mahalaga ring tandaan na hindi ito magiging madali. Ngunit sa bawat hakbang ng ating gagawin, sa bawat pangarap na ating tutuparin at sa bawat tagumpay na ating mararating, ang halaga ng pangarap ay hindi lamang sa pagkamit nito, kundi sa proseso at paglalakbay patungo sa tagumpay. Kaya nagsisimula tayong lahat sa pagtitiwala sa sarili, sa pagtahak ng wastong landas at sa patuloy na pag-abot sa mga pangarap na ating pinapangarap. Magsilbi sana itong bilang inspirasyon at gabay sa bawat isa sa atin sa pagtupad ng ating mga pangarap. Maraming salamat. Saan nga ba patungo? Nalilito ang aking sarili kung saan nga ba ako tutungo. Minsan mapapaisip na lamang ako kung itutuloy ko pa ba o tama na. Subalit narito ako ngayon, nagpapatuloy kahit sinusubok na ng panahon. Kasi sa buhay, kailangan natin magpursige para sa mga pangarap dahil naniniwala ako sa katagang malayo pa pero malayo na. Maliit pa lamang ako, naabutan ko na ang mga stick na ginagamit pagturo sa mga nakasulat sa pisara. Naaaliw ako kapag ang aming guro ay ginagamit iyon sapagkat lumalakas ang tinig ng bawat isa sa amin. Naniniwala ako na iyon ang kagamitan upang kami matuto at madisiplina. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang mga tradisyonal na pamamaraan sa pag-aral na aking nakagisnan at aking naging inspirasyon para maging isang guro. Namulat ako sa katotohanan kasabay ng pagmulat ng mundo sa nababagong estado ng panahon. Naging bukas ang aking isipan sa kung anong pwedeng mangyari sa aking kinabukasan. Ako'y nagpatuloy sa pag-aaral kahit para sa akin walang kasiguraduhan ang lahat. Literal na hindi madaling magplano para sa mga pangarap. Tourism o edukasyon, yan ang dalawang kurso na aking pinagtalo. Pilit binibilang ang panahon para sa naiiwang taon na ako'y makapagtrabaho o sa taong mahaba pa ang lalakbayin pero laging sigaw ng aking puso. Hindi man halata pero itong babaeng ito, nag-aaksaya man ng kaunting panahon pero lumalaban pa rin dahil sa likod ng lahat ng aking sakripisyo ay ang mga taong nakasuporta at naghihintay sa aking pagkapanalo. Natuto nang umiyak mag-isa, inalalayan ang sarili at ngumiti sa marami. Tinatago ang tunay na kulay dahil ayaw ng inggitan, ayaw ng away.
Nahihiya akong sumabay sa mga kaibigan kong malaki na ang tagumpay. Dahil andito pa rin ako, pinaplano kung saan nga ba ako patungo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Esther May, ang inyong MC para sa araw na to. Malugod ko kayong binabati at pinapasalamatan sa inyong pagdalo. Ating pinagtitipon ngayon upang ipagdiriwang ang Sangguniang Kabataan Sport Fest 2024. Isang espesyal at makabuluhang okasyon na puno ng kasiyahan at inspirasyon sa mga kabataan. Bago natin simulan ng lahat sa ating mga bisita ng karangalan, Binibini Celine Domingo, UAAP and PBL Best Middle Blocker, Binibini Julia Melissa Morado, UAAP and PBL Best Setter and MVP, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong araw. Sila po ang mga taong nagbigay ng inspirasyon at nagpapalakas ng ating komunidad. Bago natin simulan ang mga programa at palabas, may ilang mga paalala at patakaran tayo na kailangan sundin. Mangyari makinig at sumunod sa mga ito upang magkaroon tayo ng maayos at maayang pagdiriwang. Sa bawat panglalaro, ipapakita lang natin ang pagiging sportsmanship, walang personalan, laro-laro lamang. Sa loob ng araw na ito, mayroon tayong iba't ibang programa at palabas na handa natin ipresenta. Ito ay naglalayong magdulot ng aliw at kasiyahan sa ating lahat. Sa susunod na bahagi ng ating programa, mayroon tayong mga palaro o aktibidad na handa nating ipamahagi sa inyo. Ito ay isang pagkakataon upang mag-enjoy at makilahok sa mga kasiyahan ngayong araw. Sa puntong ito, malugod kong pinasasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong pagdalo at pakikilahok sa okasyong ito. Naway nag-enjoy kayo at naging bahagi ng isang makabuluhang pagdiriwang. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay narito upang ibahagi ang ilang saloobin tungkol sa kahalagahan ng determinasyon at pagtitiyaga sa buhay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, mahalaga ang ating determinasyon. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Walang makakapigil sa atin sapagkat sa pag-abot ng ating mga pangarap kung tayo ay determinado. Sa bawat araw na lumipas, sa iyong puso't manatili ang ganda ng iyong kaluluwa. Sa bawat galaw mong mapanuri, maging matatag sa hamon ng buhay. Higit palaging isuot sa bawat yugto ng paglaklakbay. Gabay mo'y iyong damputin, ingatan ng maayos. Sana'y lagi mong tandaan, ikaw ay may halaga sa mundong puno ng pagbabago. Ikaw ay iinag sariling magtitiwala.